Isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat, mga taga-subaybay po namin taga-pakinig. So salamat po at ngayong gabi po ay tayo po ay muling makakapag-aral ng salita po ng Diyos. Ano po, at pasensya na po kayo sa nagdaang mga araw na tayo po ay hindi nakapag-aral ng salita ng Diyos sapagkat sa kadahilan ng meron pong mga bigla ang pangyayari hindi inaasahan. Ano po? So, ngayong gabi ay tayo po ay muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon at muli niyo po akong samahan sa muli po nating pag-aaral. Ano po? Ngayong gabi. At ang ating pong pag-aaralan is yung pong paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagiang pagpapatotoo. Ano ho? So, pagpapahayag ng salita po ng Diyos. Ano po? At napakahalaga po niyan bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya ng Diyos. So, dapat po ay tayo po ay nabubuhay. Ano? At mabubuhay. Habang po tayo nabubuhay, ay tayo po ay dapat ay nagpapahayag ng salita po ng Diyos. Ano po? Dahil yun po yung utos ng Diyos sa atin. Ano? Na tayo po ay magpahayag ng banal na kasulatan sa mga tao. Ano po? So ngayong gabi ay tayo po ay tutunghay sa Acts chapter 20 verse 24. Yan po yung ating pong pag-aaralan. Sa Acts chapter 20 verse 24, mga minamahal po naming taga-subaybay at taga-pakinig. So akin po munang babasahin sa wikang Tagalog. Ano po? Sabi po dito, datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo. Yung po ang atin pong pag-aaralan, na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Ano po, ang sabi po dito sa English, but none of these things move me. So ano yung mga bagay na bakit nasabi ni Apostle Paul na but none of these things move me? Ano po, sabi mo po, aking pong tutuloy, neither count I my life thereunto myself, so that I might finish my course with joy. Hindi ho si joy yan. Ano? Ano? So that I might finish my course with joy. And the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Yun po yung sabi ng talata. So ngayong gabi ay tayo po muna ay manalangin. Ano po? Tayo po ay pumigit sa ating pong pagsisimula. Tayo po ay manalangin. Mapagpala namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa inyo pong biyaya, sa inyo pong awa, sa inyo pong habag na inyo pong patuloy na ipinagkakaloob sa amin. Bagaman po kami, Panginoon Diyos, ay palaging kapos sa inyo pong harapan, ay salamat, Panginoon, dahil ng Panginoong Hesus. Kaya po kami ay naaring pong ganap, Panginoon. Kaya po kami may katwiran sa inyong harapan because of the Lord Jesus Christ who redeemed us, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, na ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao upang kami po ay magkaroon sa inyong harapan ng katwiran sa pamamagitan ng inyong pong bugtong na anak. Pagpalaan niyo din po ngayong gabi ang aming pong pag-aaralan, Panginoon. Nawa po, Panginoon, na samahan niyo po kami at nawa po, Panginoon Diyos, ay kayo po ang mayamang magpaunawa sa bawat makikinig ng inyong pong salita. Ako po ng inyong abang lingkod ay inyong pong muling gamitin upang may pahayag ang inyong banal na kasulatan sa bawat makikinig. Samahan niyo po kami, Banal na Espiritu, kayo po mayamang kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon Diyos. Muli ang inyong abang lingkod, inyong pong gamitin kasangkapan upang inyong pong salita ay may pahayag. Patawad din po sa mga kakulangan, kalabisan na amin pong nagagawa sa inyong harapan. Pakilinis niyo po kami, Panginoong Hesus, na inyong banal na dugo at pakabanalin niyo po kami ng Santong Espiritu, Panginoon. At kayo po magpala sa gawain ito ngayong gabi. Inaangkin po namin ang katagumpayan ng gawain ito sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak, ang Panginoong Hesus. Amen. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat. Ano po? So tayo po muling mag-aral ang salita po ng Diyos at ang ating pong pag-aaralan ay paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagiang
pagpapatotoo. Ano? So, yan po yung ating pong pag-aaralan ngayong gabi. Tutunghay po tayo sa Acts chapter 20. Ano? Ito po yung ang nagsasalita po dito is si Apostle Paul, si Apostol Pablo. Nasabi po niya sa verse 24, ang sabi po diyan, "Datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos." So yan po yung ating pong pag-aaralan. So ang ating pong titingnan, may ilang katotohanan tayong titingnan dito po sa talatang ito kung bakit at paano natin magagawa yung ipinagagawa ng Diyos sa atin, mga minamahal. Dahil pag tayo po ay kumbaga ay sabi nga ng talata as our introduction, ang sabi po ng Luke chapter 9, naalala ko lang po as our introduction, ang sabi po dito ng Bible, sabi po ng talata, Luke 9 verse 61 to 62. At ang iba naman nagsabi, "Susunod ako sa iyo, Panginoon. Datapwat pabayaan mo akong magpaalam muna sa mga kasangbahay ko." So pagdating po ng verse 25 at 62, sabi, datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, "Walang taong paghawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." Alam niyo po, mabigat na pananalita po ito ng Panginoong Diyos. So kung tayo po ay susunod, ibig sabihin, kung tayo po ay susunod sa Panginoong Jesus, dapat po tayo talaga ay dedicated. At meron po tayong ilang katotohanan na makikita dito sa talatang ito ng Acts chapter 20, verse 24. Mga minamahal? So, yun po yung ating titingnan kung bakit si Apostle Paul ay matapang na nakapangaral ng salita ng Diyos at siya po ay nakapagtayo ng maraming churches churches sa iba't ibang lugar, mga minamahal. So, ating pong titingnan yung mga puntos na ating pong pag-aaralan na related po dito sa talatang ito, mga minamahal. Kaya ngayong gabi po ay samahan niyo po ako at kayo po ay sumubaybay diyan sa inyo pong kinalulugaran at kinatatayuan upang kayo po ay makapakinig ng salita po ng Diyos. So ang sabi po diyan, sa English po dito po ay meron pong magandang sinasabi na wala po sa Tagalog. Ang sabi po dito, "But none of these things move me, neither count I my life there unto myself, so that I might finish my course with joy in the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God." Dahil doon po tayo hahalaw ng ating pong pag-aaralan, yung to testify the gospel of the grace of God. So kaya po ang ating pong pag-aaralan is paglagong buhay spiritual sa pamamagitan ng palagi ang pagpapatotoo. Ano po? So, tayo po ay lalago bilang isang mananampalataya, isa sa paraan ng Diyos na ginagamit ng Diyos para tayo po ay lumago spiritually at malasag po natin yung ating natamang kaligtasan at yung Diyos na nasa sa ating buhay. Isa sa paraan ng Diyos na itinuturo niya sa atin is yung pong pangangaral or pagpapahayag ng salita po ng Diyos, mga minamahal. Yan po yung isang ginagamit na paraan ng Diyos upang tayo po ay mag-init. At kumbaga ay lumago sa ating buhay pananampalataya. So kaya nga ang halaman po ay hindi po yan basta, pag yan po ay tinanim, hindi po yan basta pababayaan na. Merong paraan para ang halaman ay lumago at yumabong. Isa sa paraan na ginagamit ay tabasan mo yung paligid.
tabasan mo yung paligid. Di ka? Yung po yung halaman, yung mga gulayin. Nung kami nagtanim diyan sa likod, ay pagka dinadamo, amin hun tinatabasan para ho yung halaman ay hindi maagawan ng nutrisyon ng lupa. Sa lupa, Pandalwa is yung pong nilalagyan natin ng abono para ho tumaba ang lupa. At et cetera. Marami ho tayong paraan para ang halaman ay lumago. So, isa din sa paraan na ginagamit ng Diyos para tayo lumago is yung pangangaral sa salita ng Diyos. But, hindi natin ito magagawa kung yung mga puntos na atin pong aaralin ngayong gabi ay hindi po natin or wala po sa atin or hindi po natin nagagawa, mga minamahal. Kaya ngayong gabi, samahan niyo po ako upang atin pong muling pag-aralan upang atin pong muling malaman at mapag-aralan yung salita po ng Diyos. Ano po? Ang sabi po diyan, but none of these things move me, neither count I my life thereunto myself. Sabi po, nawaring sa akin ay mahalaga. So, una natin makikita, para tayo makapangaral ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ang pangangaral po ng Diyos ay hindi po madali. Na andiyang ikaw ay pag nangangaral, nandyan ang panlilibak. Sino hong nakaranas nun? Nung sila po'y nangangaral ng salita ng Diyos, sila po'y nililibak. Anong ibig sabihin? Yung kung kayo ay, pag kayo nangangaral, yan na naman, mga banal. Siguro yung mga lampas sa langit. Yan, yung ganyan na sinasabi. Nililibak. So, nandiyan yung pangangaral na kayo ay, kumbaga ay, kung ano-anong sasabihin sa inyo. Nandiyan na pag kayo nangangaral, kayo pa ang pagagalitan. Nandiyan na pag kayo nangangaral ng salita ng Diyos is, sari-sari ang inyong mararanasan. Na pag kayo po'y nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya, una makikita natin dito is yung para po tayo makapangaral ng salita ng Diyos sa mga tao ay dapat po nating makita dapat po nating maranasan yung self-denial, mga minamahal. Pag sinabi pong self-denial, ito po yung pag-iiwan, kumbaga yung, sabi nga ni Apostle Paul, nawaring sa akin ay mahalaga. So, dapat po hindi ko minamahal ang aking buhay, nawaring sa akin ay mahalaga. So, nakita ni Pablo na pagka ginagawa niya ng salita ng Diyos, dini po para nagkakaroon siya ng buhay. Sabi nga ng talata, kung sino ang humahanap ng kanyang buhay ay mawawalan na yon. Ngunit kung sino mawala ng aking buhay, dahil sa akin ay makakasumpong noon. So, ang sabi ni Apostle Paul, ang sabi po diyan sa kasunod na phrases, maganap po lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. So, ang sabi po diyan, dapat po natin makita para tayo po ay makapangaral ng salita ng Diyos, dapat ma-overcome po natin yung atin pong sarili, mga minamahal. Yung atin pong sarili na selfish. Alam niyo po, nung ang Panginoong Hesus ay bumaba po dito sa lupa para po tayo maligtas, hindi po niya pinahalagahan talaga. Kaya nga sabi, kung maaari Panginoon, wag mangyari yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo. Not my will, but thy will be done. Kaya nga sabi ng talata, kundi palibasa na sumpungan sa katawang tao, siya nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. So, una nating puntos na dapat malaman at dapat na mangyari sa ating buhay para tayo makapangaral ng salita ng Diyos is yung self-denial. Mga minamahal. So, dapat yung ating sarili ay nakahanda na tayo ay nakahanda na o prepare na tayo ay mapapahiya pag tayo po ay nangangaral ng salita ng Diyos. Actually po, hindi naman palagi tayo mapapahiya. Pagka po tayo gumagawa ng kalooban ng Diyos, nandiyan po yung talagang blessing ng Diyos. Pero prepare mo na, nandiyan, pagka ikay mangangaral, ay meron diyang magsasabi sa iyo. But ang pinakamalalim po talaga niyon is yung, sabi po dito sa verse 19, nakita ko din po dito,
na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip. No? So, dapat po nating makita yung kung sino yung ating pinaglilingkuran. Ano ho? Dahil pag hindi mo kilala kung sino yung pinaglilingkuran mo, ay hindi ka talaga maglilingkod ng ayos. Kaya makita mo kumbaga ay self-denial. Kaya ganito na lamang si Apostle Paul na ang kanyang kasidhi sa paglilingkod sa Panginoon dahil sino ga ako? Walang kwenta ang aking buhay kung hindi ko ipapagamit sa Panginoon. Yun po yung kay Apostle Paul, yun po yung mentalidad ni Apostle Paul. Self-denial, yung pag-iiwan ng sarili. Kaya nga sabi, kung sinong humawak ng araro at palingon-lingon, ay hindi po pwedeng maging alagad ng Panginoon. So kung tayo po yung mga mananampalataya ng Diyos, may utos po ang Diyos sa atin. Sabi ng Matthew, sabi po doon ay, mayo kayo't ipangaral nyo sabi po doon, ng talata, sabi po dyan, dahil dito'y magsiyaon nga kayo, na at gawin ninyong mga alagad ang mga bansa. Ibig sabihin, may utos ang Diyos sa atin na magsiyaon tayo at mangaral sa salita ng Diyos. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay, tagapakinig. So, ito po ang sinasabi ng Diyos. At kung gusto mong makapangaral talaga ng kumbaga po ay may giting at may tatag sa pangangaral ng salita ng Diyos, dapat una nating maranasan sa ating buhay yung self-denial. Yung pag-iwan ng ating buhay alang-alang sa Panginoon. Dahil ang Panginoon po talagang kanyang iniwan yung kanyang karangalan, yung kanyang kadakilaan, yung kanyang karilagan, iniwan po niya alang-alang sa atin upang tayo po na mga mananampalataya ng Diyos ay maligtas. Dahil kung hindi niya yun ginawa, ay naku po, nakakaawa po tayo. Nakakaawa po tayo kung hindi po yung ginawa ng Panginoong Jesus. Kaya salamat po sa Diyos na ang pinaka-the best talagang example is yung Panginoong Jesus. Kaya nga sayo po dyan, the denial of one's own interest and needs, self-sacrifice. Yung palang self-denial is self-sacrifice. Talagang sinasakripisyo mo ang iyong sarili para sa iba. So, ang puntos dito ni Apostle Paul is, sabi po dyan, dapat po at hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Dahil sa Apostle Paul po ay, ang sabi po dito ng talata, ako lang kung babasahin. At ngayon, narito, ako na natatali sa Espiritu ay pasa sa Jerusalem na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon. Maliban ang pinatotohanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawat bayan na sinasabing ang mga tanikala at mga kapighatian ay nagsisipag-antay sa akin. So kaya pala nasabi ni Apostle Paul, but none of these things move me, dahil merong mga kapighatian na nag-aantay sa kanya pagbalik po niya ng Jerusalem. Kung inyo pong babasahin yan. Pagbalik po niya doon, at ngayon narito ako na natatali sa Espiritu ay pasa sa Jerusalem. Dahil alam ng mga tao, alam ni Apostle Paul na ay talaga mayroong mangyayari sa kanya. Dahil galit ang mga Hudyo sa kanya, lalo na siya nung siya Pariseo, at siya na-convert as a Christian, ay talagang siya po ay galit. Ang sabi nga din si Apostle Paul ay pinagbabato pa siya at iniwang halos patay na. Pero sa biyaya ng Diyos, siya nabuhay pa at nangaral muli ng salita ng Diyos. Hindi ko lang nakita hindi ko lang nakuha yung verses na yun. Kaya sabi po dyan, datapat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang aking ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Jesus na magpatotoo
ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Yung pala magpatotoo ay hindi po biro. So, una natin makikita diyan is yung self-denial. Kaya nga sabi po dyan, verse 19, serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptation which befell me by the lying in wait of the Jews. Sabi po dyan na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha at ng mga pagsubok na dumadating sa akin dahil sa mga pagbabakay ng mga Hudyo. Dahil alam ni Pablo nagalit sa kanya mga Hudyo. Kaya nga nasabi niya yung verse 21 nang sabi diyan, at gayon narito ako na natatali sa Espiritu ay pasa sa Jerusalem na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon. Maliban na pinatutuhanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawat bayan na sinasabi ang mga tanikala at mga kapighatian ay nagsisipag-antay sa akin. So, talagang ang pangangaral ng salita ng Diyos is kapag ikaw talaga ay hindi yung iyong sarili, mahal mo, ay mahihirapan ka talaga sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kapag ka ikaw ay selfish, hindi mo kayang mangaral ng salita ng Diyos. Kapag ang iniisip mo lang ay sarili mo, hindi ka makapangangaral ng salita ng Diyos. So kaya nga sabi ng Apostle Paul, sabi po niyan, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. Bagaman may pagsubok, dahil alam niya kung sino yung kanyang pinaglilingkuran. At may pangako ang Diyos na biyaya doon sa mga anak niya na naglilingkod sa Kanya. So, but ang ating pinupuntos is dapat mangyari muna sa atin yung self-denial o pag-iwan ng ating sarili alang-alang sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga, diyan, sabi po dito, the denial of one's own interest and needs, self-sacrifice. Self-sacrifice. Talagang ikaw ay alang-alang sa Panginoon. Iiwan mo talaga ang sarili mo. Kung paano ang Panginoong Jesus na Diyos na marilag, pinapupurihan ng mga anghel sa langit, walang hanggang Diyos, makapangyarihang Diyos, banal. Siya po yung nagkatawang tao dito sa lupa, at nagpakababa, dapat ganun din po tayo bilang isang mga mananampalataya ng Diyos. So dapat tayo po ay may iniiwanan. At hindi po tayo makakagawa ng kalooban ng Diyos hanggat yung ating sarili ay buhay pa. Sabi nga, di ba na ang buto'y mamatay? May talata pong ganun. Pagka ang buto'y namatay, hindi magkakaroon, pahiliban ng ang buto'y mamatay, hindi magkakaroon ng buhay. So kaya ang buto itinatanim para magkaroon ng bagong buhay. So ganoon din po tayo, dapat ang ating sarili ating pong iwanan, mga minamahal. Iwanan po natin yung ating sarili at tayo po yung maglingkod, makakapaglingkod ng ayos sa Diyos. Kaya marami pong mga mananampalataya ng Diyos, hindi makapaglingkod sa Diyos, hindi makasama sa OGT, sa soul winning, ay mainit. Ay nakakahiya naman sa aking mga kaklase, makikita akong pauli-uli diyan, yan na. So, hindi na ako, matanda na ako Pag bata naman ay hindi po ako, bata ho, lalo na ngayon po, bawal lumuli, yan na. So, kaya, ang dahilan lang talaga na yan is yung ating selfishness. Yung ating pagiging makasarili. So, kung alam mo, sabi nga niya, malinaw kay Apostle Paul, maganap ko lamang ang aking ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Jesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Dahil kita ni Apostle Paul na ito po yung privilege. At tayo po, bilang sa mga mananampalataya ng Diyos, sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng tao ay pwedeng magdala ng salita ng Diyos. Merong specific na binigyan ng Panginoon ng kapamahalaan
na mangaral ng salita ng Diyos. Pwede namang mangaral yung iba ng salita ng Diyos, pero nasaan yung, kumbaga ay authority. Pero tayo pong mga mananampalataya ng Diyos, na nanampalataya sa Panginoong Hesus, na ligtas, may buhay na walang hanggan, tayo po ang binigyan ng Panginoong Hesus ng authority na mangaral ng salita ng Diyos. Kaso nga lang, maraming mga mananampalataya, may authority nga, hindi naman ginagamit. So kaya dapat yung isang katotohanan na makikita natin dito is yung self-denial. Hindi ka makakapangaral ng Word of God kapag nakikita mo pa rin yung iyong sarili. Hanggat nakikita mo yung sarili mo na ito'y mahalaga, delikado. So kaya dapat makita po natin na ang ating sarili ay mahalaga ito in the sense na nagagamit natin sa Diyos. Pero pag yung ating sarili ay hindi nagagamit sa kaluwalhatian ng Diyos, wala yung kwenta, yung minamahal. Kaya, sabi nga po ni Apostle Paul, but none of these things move me, dahil maraming kapighatian at panganib at persecution na nakabang sa kanya, but hindi na niya yun alintana. Sabi nga, but none of these things move me, neither count I my life there unto myself. So, ang sabi po niya, so that I might finish my course with joy. So, kaya yung sabi niya, so that I might finish my course with joy. So, sabi, so that I might finish my course with joy. So, dapat tayo, pag naglilingkod, may kagalakan. Kaya nga sabi ng kanta, may kagalakan akong naglilingkod kay Jesus na manunubos. So, at hindi kagagalak sa Panginoong Jesus kung, sabi ko nga, hindi mo ginagawa ang kanyang kalooban. At isa sa kalooban ng Diyos is yung mangaral ng salita ng Diyos, mga minamahal. Yun po yung isang kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ng Acts chapter 20 verse 23, sabi po diyan, Philippians 1:21 muna. Sabi po dito. Sabi po ng Philippians 1 verse 21. Tingnan niyo po ang attitude ni Apostle Paul. Dahil siya ligtas at siya ay yung self-denial ay nasa sa kanya, sabi po niya, verse 21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Ay matindi po ito. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. So masasabi niyo ba na ang mamatay ay pakinabang? So yun po yung sabi. For to me, sa Apostle Paul po nagsulat nitong book of Philippians, so for to me, to live is Christ and to die is gain. Ang mamatay ay pakinabang. So, alam niyo po, sabi na Apostle Paul, para sa akin, pag habang ako nabubuhay, maglilingkod ako sa Panginoon. So, kung ako'y mamatay, ito'y pakinabang. Dahil makakasama ko na yung aking manlilikha doon sa langit. So, doon po yun, para po yun doon sa mga ligtas. Kaya nga, huwag po tayong matakot na mangaral. Pero kung hindi ka nga nakakaranas ng kaligtasan, ay hindi ka nga makakapangaral. Sabi pa nga po ng Galatia, sabi po dito ng Galatians, chapter 2, verse 20. Sabi po dyan, ako'y napakok sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na akong nabubuhay. Kundi si Kristo, ang sabi po diyan, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang buhay o ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So, sabi nga niya, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Sabi pa, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for God. So kaya pag wala po tayong self-denial,
mahirap mangaral ng salita po ng Diyos. Ano? Mahirap mangaral ng salita ng Diyos. Kaya mga minamahal po, tinuturuan po tayo ng Biblia kung sino man po yung humawak ng araro at palingon-lingon. Alam niyo po, pag kayo po yung nag-aararo at kayo po yung palingon-lingon, yung inyo pong mayroon po yung tudling sa dulo. No? Hindi ho yan straight. Pag kayo palingon-lingon, mamamalayan mo na lang yung tuwid, yung linya, ay baka ikay pailaya o pasilangan. Ano? Pasilangan o pakanluran. Minamahal ang iyong gana. Dahil sala ang iyong gana dahil hindi ka nakatingin. Ano? Dahil palingon-lingon ka. So kung tayo po yung maglilingkod, dapat tayo po yung focus sa Diyos at dapat iwanan na natin yung ating sarili. Sabi nga, ako'y napakong kasama ni Kristo. No? Yung ikinabubuhay ko ngayon ay kinabubuhay ko kay Kristo. Kung tayo po yung mananampalataya ng Diyos, dapat ganun po yung ating pong buhay. No? At ang utos ng Diyos sa atin is palagi ang pagpapatotoo. Preach the gospel to the people, to the world. At hindi mo yan magagawa hanggat wala yung self-denial na nakita natin sa talata ng Acts chapter 24 sa buhay ni Apostle Paul. Pandalawa, ano pa yung ating makikitang katotohanan dito? Ang sabi po ng talata, akan po ulit babasahin. But none of these things move me. So, nandiyan na po yung idea natin kung kukuhanin. But none of these things move me, neither count I my life thereunto myself, so that I might finish my course with joy. So, ano po yung unang, pangalawang makikita nating katotohanan na dapat mangyari sa atin upang tayo po ay makapangaral ng salita ng Diyos is yung sincere heart to serving God. Sincere heart to serving God. Mang minamahal. Asay po dyan, but none of these things move me. So meron pong problema. Ibig sabihin, but none of these things move me. Ibig sabihin po nun, meron talaga siyang nararanasang persecution. Ano? Meron po siyang nararanasang persecution. But none of these things move me. Pero, sa bandang pahuli, sa bandang, so that I might finish my course with joy in the ministry which I have received to the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Bagaman may problema na nararanasan siya sa kanyang buhay, but ang sabi po niya dito is, maganap ko lamang yung ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Jesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Yun po yung sabi ng talata. So, sincere heart to serving God. So, hindi mo magagawa ang isang bagay pag hindi ka sincero. Pag hindi ka seryoso. Kahit saan po. Kaya nga sabi ng talata, a double-minded man is unstable to his way. So ang salawahang tao ay walang kumbaga po ay walang hindi siya stable sa kanyang plano. Pag ikisalawahan, pag ikay nagdadalawang isip. So dapat tayo po sincero. Dapat po tayo dedicated sa ating pong ginagawa. So hindi po tayo makakapangaral ng salita ng Diyos kung tayo po ay hindi sinserong maglingkod sa Diyos, mga minamahal. Hindi po tayo makakapagpatuloy sa pangangaral ng salita ng Diyos kapag hindi po tayo seryoso sa paglilingkod sa Diyos. Paano ho kaya kung si pastor ay hindi po sinserong naglingkod sa Diyos? Meron po kaya tayong makikitang God is Able Baptist Church? Paano kaya kung si pastor ay hindi sincero sa pangangaral ng salita ng Diyos? Nandito kaya tayo ngayon? Nandito kaya ako ngayon? Nandito kaya kayo ngayon na nakikinig?
Ang sabi po ni Apostle Paul, "Datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking ministeryo at katungkulan, na tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatutuo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos." Kapag hindi ka sincero na gawin yung isang bagay, ay hindi ka dyan makakapagpatuloy. So kaya, tingnan nyo po, pag kayo pinapasok, palibasa kayo sincero o dedicated, kayo nakaka-graduate kahit yung wala talagang pang-paaral, ay talagang palibasa, sincero, gustong-gusto na makagraduate, ay gumagawa ng paraan para makagraduate. Part-time job, o kaya naman ay pasok sa umaga, trabaho sa gabi, palibasa ay sincero sa pangangaral, sa kanyang ginagawa, dedicated sa kanyang ginagawa, dahil gusto niyang makatapos ng pag-aaral, nagagawa niya at nakakapagtapos siya ng pag-aaral. So, ganun din po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi ko nga, nandiyang ikay mapapahiya sa pangangaral ng salita ng Diyos. But kung ikay sincero sa pangangaral ng salita ng Diyos, makakapagpatuloy ka sa pangangaral. Kaya nga sabi niya, ng talata, "But none of these things move me, neither count I my life thereunto myself, so that I may finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God." Yan po yung sabi ng talata. Kaya po pagdating po ng verse 20 and 21, kung paano hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na mapapakinabangan at hayag na itinuturo sa inyo at sa mga bahay-bahay. So kaya pala po siya ay sincero sa pangangaral ng salita ng Diyos. Una, yung ministeryo na kanya pong ginagawa ay hindi sa tao kundi sa Panginoong Hesus. Pandalawa, kaya po pala siya ay sincero sa pangangaral ng salita ng Diyos dahil nasabi po ng talata is ito, malinaw na nandito, verse 20, kung paanong hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na pakikinabangin. Kaya po pala siya ay seryoso sa pangangaral ng salita ng Diyos dahil yun ay mapapakinabangan ng mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Kung tayo po ay talagang sincere sa pangangaral ng salita ng Diyos, dapat atin pong ginagawa. At alam niyo po, yun po yung pakinabang ng tao. Dahil nasabi po nga ng talata, Romans chapter 1, nabanggit ko na rin po itong Romans chapter 1 nung nakaraang pag-aaral po natin. Nasabi po ng Romans chapter 1, verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek." Yan po yung sabi ng Bible. Kaya pala mapapakinabangan, ito pala ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. So kung tayo po yung mga mananampalataya ng Diyos, at alam natin yung katotohanan, dapat tayong mangaral ng salita ng Diyos. At hindi ka makakapangaral at makakapaglingkod sa Diyos kung wala kang sincere heart to serving God. Naku po, kahit sa pagpapamilya, kapag hindi ka kahit wala, mahirap. Sa lahat ng bagay, pagka hindi ka seryoso, yung sausaw patis kalaang, sa isang bagay, hindi ka makakapagpatuloy. Hindi ka makakapagpatuloy. Kaya nga ang sabi diyan ni Apostle Paul, kung paanong hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na napapakinabangan at hayag na itinuturo sa inyo at sa bahay-bahay. Tingnan niyo sa bahay-bahay. Nagtuturo si Apostle Paul. Ay may balakid. May balakid diyan. Sabi nga, na ako'y, verse 19, na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbabang ng isip at ng luha.
at ng mga pagsubok na dumadating sa akin dahil sa pagbabakay ng mga Hudyo. Dahil nagalit nga sa kanyang mga Hudyo, dahil siya po, si Apostle Paul po, siya po ay Doctor of the Law. Sabi po ng Colossians, sabi po, akan lang babasahin at munang titingnan daw. Verse 3, Philippians chapter 3, verse 4 hanggang pababa. Bagaman ako'y makakapagkatiwala sa laman kung ang iba ay nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako. So ngayon, sa tagpo pong ito, si Apostle Paul po ay nagbabanggit ng kanyang credential. Kumbaga sa atin yung mga tinapos. Sabi nga, bagaman ako'y makapagkakatiwala sa laman, na kung ang iba ay nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako. Lalo na ako. Kaya nga nagalit ang mga Pariseo, ang mga Hudyo sa kanya, dahil siya ay, bakit ikay naging Kristiyano? Bakit ikaw ay yung inuusig mo, yung pinapatay mo, humingi ka pa nga sa amin ng permiso, na kung sino mang Kristiyano ang makasalubong mo, kung sino mang tagasunod ni Kristo na makasalubong mo, ay papatayin mo at dadalhin mo din sa Jerusalem at papatayin mo. Ba't ikay naging ganyan? Kaya siya po yung inuusig. Ito po yung kanyang credential. Na tinuli sa 8 araw. So sa Hudyo po, ang sanggol, pagkakapanganak, 8 araw pa lang tinutuli na at yung spiritual sa kanila. Sabi pa, nitunuli sa 8 araw mula sa lahi ni Israel. So Israel po, bayan ng Diyos. Minamahal. Ano pa? Mula sa angka ni Benjamin. So bunso. Pag sinabing bunso, favorite. Hebreo sa mga Hebreo. Talaga naman. Tungkol sa kautusan ay Pariseo. Pag sinabi kong Pariseo, Doctor of the Law. Sa ulo po niya ang Bible. Doctor of the Law. 5 Pentateuch book, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy. Sa ulo po niya yung 5 Pentateuch book. Palakayan po sila ng Pilakteria. At si Apostle Paul po ay abogado. Ano pa sabi? Tungkol sa pagsisikap ay mang-uusig sa iglesia. Ay talaga namang, nung siya po ay hindi pa mananampalataya ng Diyos, nung hindi pa po siya naliligtas, ay talaga namang handa siyang pumatay at mamatay alang-alang dun sa kanyang relihiyong kinabibilangan. Yan po si Apostle Paul. Kaya nga isa din sa dahilan siguro nung kaya nga nagalit ang mga Hudyo sa kanya, ay siya naging followers of Christ. Kaya nga sabi po dito, balik po tayo dun sa verse 19, na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha at ng mga pagsubok na dumarating sa akin dahil sa mga pagbabakay ng mga Hudyo, ng kapwa niya Hudyo, kung paano hindi ko ikinakait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na mapapakinabangan at hayag na itinuturo sa inyo at sa mga bahay-bahay. Talagang siya talaga dedicated. Bagaman may persecution, bagaman may nangyayaring pag-uusig sa kanya, and yet still they serving God. Dahil siya po ay sincero. Sincere heart to serving God. Alaala ko po nung kami po ay Bible student. Kami po ay nasa plaza. Nasa plaza ho kami. Kami ho ay kasama ko si Pastor Melmar. Kami ho nagbibigay ng pulyeto. Yun ho babasahin. Kami ho nagbibigay ng babasahin sa mga tao. May lumapit sa aming security guard. Sabi, bawal ho din yung magbigay at nakalat sa mga tao. Ang ginawa po namin kami ho umalis. Lumipat kami ng pwesto. Yung pala yung nasunod sa amin. Nasunod sa amin. Yung security guard. Talagang kami, pumarito nga kami dalawa. At kami dinala doon sa outpost, sa may plaza. Doon kami dinala. Yung pagkaupo ho namin doon, ay sa biyaya po ng Diyos, pagpupo namin, ay sabi mo nung nakatataas, sabi, tayo yung problema? Sabi, kami lang ay namimigay ng pulyeto ng babasahin. Ganito po, ganito.
Sabi noong nakatataas puti niya ako, Toy, na yung proyekto. Ay, ariga, ay kasama ganin niyo si Pastor ganito. Opo, kasama po namin yan. Ay, ganun pala, kilala ko yun eh. Aba, ay sige, mamigay kayo. Pakisabi na lang sa mga tao na inyong bibigyan, ay wag na lang wag lang nilang ikakalat. Ay biyaya po ng Diyos, ay doon sa aming pangangaral at pagpupumilit na bagaman may nagpuusik, kami tuloy pa rin, ang Diyos po ang gumawa. Hindi ko kami nakulong. Kami nga kabado na. Dahil, patay. Tayo kukulong na nito. Pero salamat sa Diyos, gumawa ang Diyos ng paraan. All things work together for good. Kaya biyaya po ng Diyos, kapag tayo po sumusunod sa Kanya, ang Diyos naman po tapat sa Kanya pong sinasabi. Kaya yan po. So, ang sabi po ng verse 21, na sinasaksihan ko sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang sabi. Ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga minamahal po naming taga-subaybay at taga-pakinig, mga bisita po naming sumusubaybay. So ang purpose po ng pangangaral na ito ay upang kayo po ay makakilala sa Panginoong Hesus at manampalataya sa Kanya bilang tanging Diyos at tagapagligtas ng inyong buhay. Yun po yung purpose niyo. So yan po, ang sabi, sa mga mananampalataya na yan, naman, paglagong buhay spiritual sa palagihang pagpapatotoo. Tayo po ilalago kung tayo po ay patuloy na nangangaral ng salita po ng Diyos. Pantatlo, hindi lamang self-denial, hindi lamang sincere heart to serving God. Pantatlo, natin pong makikita sa verse 24 ulit. Verse 24, nasabi po dito, verse 19, sabi po ng talata, serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptation which befell me by that lying in wait of the Jews. So ano pong ating makikitang pantatlong puntos na sinasabi po ng talata? So makikita po natin dito pantatlong puntos is yung pong submissive spirit to God. Ang sabi po ng verse 24, sabi po dito, but none of these things move me, neither count I my life thereunto myself, so that I might finish my course with joy in the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Makikita po ninyo dito yung submissive spirit to God ni Apostle Paul. Inyo pong tingnan, yung talata. Dati po't hindi ko minamahal ang aking buhay. Nawaring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang. Tingnan niyo po, makikita niyo yung submissive, yung magpapasakop. Ang sabi pa diyan ng talata, ang sabi, serving the Lord with all humility of mind. With all humility of mind. Pagpapakumbabang, ang sabi po yan, isip, pagpapakumbaba ng isip. Ay tayo po, mga mananampalataya ng Diyos, pag inuutusan ng Panginoon, magsimba sa araw ng linggo, maghapon, tayo maghapon pa, pwede namang umaga lang. Diga? Hindi po yung submissive spirit. Hindi po yun. Dahil mga aral, hindi kayo na lang, matanda na ako, hindi kayo na lang. Hindi po yun. Ang sabi po ni Apostle Paul, but none of these things move me, neither count I my life there unto myself, so that I might finish my course with joy in the ministry which I have received to the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. May problema ba si Apostol Pablo? Yes, napakadami. Napakadami. Ba't ang sabi niya?
so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Ano? Dahil kita po niya yung pribilehiyo eh. Pagka hindi mo nakikita na ang isang bagay ay pribilehiyo, parang ganito, alam niyo po, sabi nga ni Pastor, yung kanyang example, pag kayo ay hindi nakapag-aral, hindi kayo nakapag-aral, no read, no write, at kayo nag-apply sa isang kumpanya, at kayo natanggap, ano? Doon sa kumpanyang inyong pinag-applyan, natanggap kayo, aba, ay sasabihin ko sa iyo, ang paglilingkod mo doon ay talagang, ay kahit hindi kayo nautusan, ay gagawa ka, dahil talagang tinanggap mong pribilehiyo dahil ako'y natanggap. Salamat sa Diyos at ako'y natanggap. Hindi ako nag-aral, hindi ako marunong magsulat, hindi ako marunong magbasa. And still, ako'y natanggap sa aking trabaho, salamat. Ay talaga naman, makatira-tira ka na doon sa iyong pinagtatrabahoan yun. Alam niyo po, kung alam natin, mga mananampalataya ng Diyos, kung alam natin na yung ating paglilingkod ay privilege lamang sa Diyos, dapat makita po natin at meron tayong submissive spirit to God. Kaya ang sabi ng Apostle Paul, but none of these things move me, neither count I my life thereunto myself, so that I may finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Bago na yan yung nasabi muna yung verse 13, na ako'y verse 19, na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip. Serving the Lord with all humility of mind. Pag ang tingin mo sa iyong sarili, kayo mapagmataas sa iyong sarili, nako, sabihin ko sa iyo, malabong maglingkod ka sa Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos dito sa paglilingkod ay hindi pataasan, pababaan. Pababaan po. Pagka tingin mo sa iyong sarili kung sino ka, nako po, ni ultimo maglimot ng kalat, di yan sa simbahan, kita mo ng makalat, hindi mo lilimutin. Ba't ako paglilimutin? Lalo ng pangangaral ng salita ng Diyos. Nako, ba't ako mangangaral ng salita ng Diyos? Nako, hindi mo magagawa kung wala kang submissive spirit o submissive heart to God. And how? Kaya mga minamahal yan po yung sinasabi ng talata. And the last, ang sabi po dito, sa verse 24, tinan niyo po, ito rin ang maganda. Bilang mananampalataya, dapat natin po itong makita. Dato po at hindi ko minamahal ang aking buhay, na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Makikita din po natin dito, be a good steward of God. Maging mabuti kang katiwala ng Diyos. So kung ikaw ay inatangan ng Diyos ng ministeryong ito, magtapat ka diyan. Ano? Ang daming pinagkatiwala ng Diyos sa ating ministeryo. Ano? At kung kayo pinagkatiwala ng ministeryo dito sa simbahan, magtapat ka diyan. Ano? Kung ikaw ay nagtuturo sa bata, magtapat ka diyan. Kung ikaw ay inatasan ng sa sound system, magtapat ka diyan. Lalo na po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Lahat po tayo'y inutusan ng Diyos na mangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 28 verse 19, dahil dito magsiyaon nga kayo. Ibig sabihin, ang kinakausap dito, yung mga mananampalataya ng Diyos. May utos ng Diyos sa atin, may binigay na ministeryo ng Diyos sa atin. So, kung may binigay na ministeryo ng Diyos sa atin, be a good steward of God. Lalo na po sa pangangaral ng salita ng Diyos.
Kung tayo po ay inatasan ng mangaral ng salita ng Diyos, magtapat ka dyan. Yun po, sabi ng talata. Kaya sabi po ng talata, but none of these things move me, neither count I my life there unto myself, so that I might finish my course with joy in the ministry which I have received of the Lord Jesus. Saan daw niya tinanggap? Which I have received to the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, to live to live is Christ, and to die is gain. No? Dato po hindi ko ikinahiyang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Una sa mga Hudyo at gayon din sa Griego. So mga mananampalataya ng Diyos, yun po ang panawagan ng Diyos. Una, magagawa mo mangaral ng salita ng Diyos. Yung una po ito, self-denial. Pandalawa, sincere heart to serving God. Pantatlo, submissive heart to God or submissive spirit to God. Pang-apat, be a good steward of God. So, dapat tayo mga minamahal ay tapat na katiwala. Ano? Lalo na po sa ministeryo na iniatang ng Diyos sa atin, maging tapat, maging mabuting katiwala tayo ng Diyos. Dahil hindi ho lahat inatangan na yun ng pangangaral sa salita ng Diyos, biyaya at tayong mga mananampalataya ay inatangan ng Diyos ng mangaral ng salita ng Diyos. Kaya grab the opportunity na ikay makapangaral ng salita ng Diyos. Hindi yung lahat. Yun po yung sa mga mananampalataya ng Diyos. Kaya mga mananampalataya ng Diyos, gawin po natin ang pangangaral ng salita ng Diyos sa mga tao. Palagi ang pagpapatotoo ng salita ng Diyos sa tao. Dahil ito po ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kaya salamat po sa ating pong pag-aaral ngayong gabi at nawa ay kayo po ay napaalalahanan, lalo na po sa mga mananampalataya ng Diyos, tayo po napaalalahanan. Kung gusto niyo pong lumago spiritual, mangaral po tayo ng salita ng Diyos, magpatotoo po tayo ng salita ng Diyos. Sa mga bisita po naman namin, ang pag-asa po ninyo is the Lord Jesus Christ. Repent and believe to the Lord Jesus Christ upang magtamo ka ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos doon sa mga taong mananampalataya doon sa kanyang buktong na anak, ang Panginoong Hesus. Kaya yun po ang pangangaral ng salita ng Diyos ngayong gabi. So tayo po yung manalangin. Mapagpala namin Diyos muli. Kami po yung nagpapasalamat sa inyong biyaya. Pagpalaan niyo po nawa ang salitang nahayag ngayong gabi at pagpalaan niyo po nawa ang bawat nakapakinig po ng Diyos. Lalo na po sa mga bisita namin, nanonood, nawa po pa ng Diyos kayo po ang mangusap at kayo po ang kumilos sa kanyang puso po. Sa mga mananampalataya naman Diyos, sa mga mananampalataya ng Diyos Panginoon ay kayo po magpala at nawa o Diyos ay magkaroon kami ng kaseryosohan sa pangaral ng salita ng Diyos. Salamat po. Ang lahat po nito ay po sa dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So salamat po at bukas po ulit. Kayo po ay inaanyayahan po ulit namin manood dito po ulit. Ganito po ulit oras. Salamat po at God bless po sa inyo.